Ang malalim na alitan ng Venezuela at ng United States, ang pagdakip kay Nicolas Maduro, utos ni Donald Trump at ang papel ng China sa Venezuela. Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa topic na to. Pero bago ang lahat, paki-like, share and subscribe ng aking YouTube channel nang sa ganon tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at usapan sa mga aganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sa likod ng mga balita tungkol sa Venezuela at Estados Unidos ay isang mahaba at masalimuot na kwento ng kapangyarihan, interes at politika. Hindi ito simpleng usapin ng pagdakip sa isang lider. Ito ay bahagi ng mas malaking laban ng mga makapangyarihang bansa sa mundo. Sa vlog na ito, aalamin natin ito. Ano ang tunay na dahilan ng pagdakip kay Nicolas Maduro? Bakit ito inutos ni Donald Trump? Ano ang ugat ng galit ng US sa Venezuela? At bakit sinasabi ng iba na tila iniwan o tinaraydor ng China ang Venezuela sa kritikal na sandaling ito? Nagsimula ang tensyon ng US at ng Venezuela noong panahon pa na si Hugo Chavez ang dating Pangulo ng Venezuela. Si Chavez ay hayagang kumontra sa impluwensya ng Estados Unidos at itinulak ang anti-US at socialist policy. Nang pumanaw si Chavez, pumalit si Nicolas Maduro. Ngunit mas lalong lumala ang krisis sa ekonomiya, bumagsak ang halaga ng pera, nagkaroon ng kakulangan sa pagkain at gamot, at milyong-milyong Venezuelan ang lumikas sa ibang bansa, lalo na sa US. Para sa US at mga kaalyado nito, ang gobyerno ni Maduro ay hindi na demokratiko. Gumagamit ng dahas laban sa oposisyon at sinasabing sangkot sa malalaking illegal na gawain. Ang Venezuela ay may pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo. Ito ang isa sa mga pinaka-importanteng dahilan kung bakit laging nasa radar ito ng malalaking bansa. Para sa US, mahalaga ang kontrol at impluwensya sa supply ng langis. Ayaw nitong mapasakamay ng mga kalaban tulad ng China at ng Russia. Nakaalyado ngayon ang Venezuela. Ang ganitong yaman, ngunit sa pamumuno ni Maduro, mas lumapit ang Venezuela sa China at Russia at mas lumayo ito sa US. Dito nagsimulang gumamit ang US ng economic sanction, pag-freeze ng asset, pagbabawal sa mga kalakalan, pagputol sa access ng international banking. Ang layunin, pahinain ang gobyerno ni Maduro hanggang bumagsak ito mula sa loob. Noong mga nakaraang taon, kinasuhan ng US si Maduro ng narco-terrorism, drug trafficking, at pakikipagsabwatan sa mga drug cartel. Ayon sa US, ginamit umano ng Venezuela bilang daanan ng droga patungong Amerika para sa Washington. Hindi na lang sila isang leader ng bansa, kundi isang international criminal. Dito pumasok ang illegal na basihan ng US. Kung kriminal ka ayon sa batas namin o ayon sa batas ng US, maaari ka naming hulihin kahit ikaw ay isa pang leader o isang pangulo. Sa pagbabalik ni Donald Trump sa kapangyarihan, bumalik din ang kanyang matigas at agresibong foreign policy. Para kay Trump, si Maduro ay simbolo ng kahinaan ng US sa Latin America. Ang hindi pagkilos at pagpapakita ng kahinaan, ang pagdakip, ay mensahe sa buong mundo. Walang ligtas kahit pangulo ka pa kung kriminal ka sa paningin ng Amerika.
ang pagdakip kay Maduro ay pagpapakita ng lakas ng US, babala sa lider ng ibang bansa, at paninindigan sa sarili nitong batas. Ngunit para sa karamihang bansa, ito ay paglabag sa soberanya, abuso sa kapangyarihan, at pangnanib o na president sa international relationship. Matagal ng kaalyado ng Venezuela ang China. Malaking pautang, oil agreements, diplomatic support. Ngunit nang mangyari ang pagdakip kay Maduro, walang military response ang China. Walang konkretong aksyon para pigilan ng US at nanahimik ang China. Ang totoo, hindi kayang makipagbakbakan ng China sa US sa kabilang panig ng mundo. Mas pinili nitong iprotesta sa salita, hindi sa aksyon. Mas pinahalaga nito ang sarili nilang interes kaysa ipaglaban ang isang patagal na nilang kaalyado. Hindi ito direktang pagtataksil, kundi reality ng global politics. Walang permanenteng kaibigan o permanenteng interes lamang. Ang nangyari sa Venezuela ay babala sa maliliit na bansa. Patunay kung gaano kalupit ang global power struggle. At halimbawa kung paano nadudurog ang isang bansa kapag naging laruan ng malalaking makapangyarihan. Ang ordinaryong mamamayan, ang isang tunay na talo. Nawalan ng kabuhayan, nawalan ng kinabukasan. Sa huli, may malalim na aral ang kwento ng Venezuela. Una, ang bansang hinahayaang manaig ang korupsyon, abuso sa kapangyarihan, pagkakahati-hati ay nagiging madaling target ng dayuhang maimpluwensyang bansa. Ikalawa, ang sobrang pag-asa sa malalaking bansa ay delikado rin dahil sa oras ng krisis, sariling interes pa rin nila ang uunahin. At ang panghuli, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi sa armas o kaalyado, kundi sa maayos na pamamahala at pagkakaisa ng mamamayan. At sa mundo ng politika, ating tandaan, walang permanenteng kakampi, walang permanenteng kaaway. Ang permanente lamang ay ang interes.